Hindi na kaya ito, Cindy. Okay po, Pastor. Narinig po namin kayo. Okay, iba. Pray tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po ng marami sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa aming pong privilege again na kayo po ay bigyan ng paburi at masasalamat, Panginoon Diyos. Loving God, humihingi po kami ng guidance, wisdom, Panginoon Diyos, as we listen to your word, Panginoon. At humihingi po kami, Ama, ng forgiveness sa lahat po ng aming nagawang kasalanan at sa lahat po ng aming unfaithfulness, Panginoon. Father God, sirain niyo po ang lahat ng mga balakid sa aming paligid at magkaroon kami, Panginoon, ng magkaroon ng concentration ng aming puso at ang aming isipan sa aming pong pag-worship sa inyo. So, mag-ito, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor Salegua. As we continue to sing for the Lord before we listen sa ating tagapagturo sa oras na to, let's sing our last song, Hark the Herald Angels Singing.
Amen. And this is our joy. Ramdam na natin. Lapit na ang Kapaskuhan. Lapit na natin i-celebrate at magagalak tayo muli. Ito yung kagalakan natin. Hindi dahil may 13th month, may bonus tayo. But the best thing of Christmas is the salvation. Nagbigay ng sa katuparan ng ating kaligtasan ngayon dahil sa ating Panginoon nung pinanganak nung unang Kapaskuhan. Kaya ngayon ay nagiging masaya ang ating pagsamba, nagiging masaya ang buhay na to dahil sa Panginoon na binigay ang kanyang sarili para sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan. At dito na po tayo magtatagal sa oras na to. Tawagin na po natin ating tagapagturo na si Pastor Gary Sandoy. Okay, good morning. Maraming salamat, Deacon. So may ano talaga, no, kakaibang sensation na dating yung pagka naririnig na natin yung mga Christmas song. Yan. So yan nga, gaya na nabanggit ni Deacon na dahil higit sa lahat ay muling nagiging fresh sa ating isipan, sa ating memories, yung napakadakilang ginawa ng ating Panginoon Kristo na sa kanya pa lamang pong silang bilang katunayan doon sa binanggit sa Philippians chapter 2 na the Lord took the form of man, yung kanya pong pagkuha sa anyo ng tao. So maano muna po natin doon, ma-appreciate po natin kung gaano talaga kadakila ang pag-ibig at yung biyaya ng Diyos sa atin to the point na talagang siya na Diyos ay nagkatawang tao. Okay, so yan po yung exciting sa sa Christmas dahil gaya po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, dito po ay minsan pa maalala po natin yung napakadakila na ginawa ng ating Panginoon sa kanyang pagparito sa lupa. Okay, so yung ating pong pamagat ng ating pag-aaralan ay yung the identity of Bethlehem's babe. So ito po ay napakagandang pag-aralan at napakagandang matutunan o maalala muli yung mga mga katotohanan na rito nabanggit na dito po natin matatagpuan sa ating passage sa Luke chapter 2 sa verses 8 to 20. So hanggang 20 yung covered niya, pero yung ating pong pagpupukusan ay diyan po sa verse 11 po na nabanggit po diyan yung unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. So dyan sa verse na yan ay nagbigay po ng identification si Dr. Luke, the writer of the book of Luke, ng identification ng ating Panginoon. Okay, so kaya sa ating pong pagsisimula, ating pong pag-aaralan, una na identification. There are 3 identifications na binanggit diyan sa verse 11 na tumutukoy o referring to our Lord Jesus Christ. So yung una po nating pag-aaralan ay yung nabanggit po diyan na for unto you is born this day in the city of David a Savior. So that's the first identification na binanggit po diyan patungkol sa ating Panginoon. Okay, so yung identification na ito ay yung the title of acceptance. Okay, so Savior, the title of acceptance. Ngayon pag sinabi pong Savior, ano po yung nito? Ano po yung kahulugan nito? Ang ibig sabihin. So sa unang sa unang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa first identification na ito ng ating Panginoon, so makita po natin dyan yung the child's mission was to set the sinner free. So yan po yung
kahulugan ng pagiging Savior as the identification of our Lord Jesus Christ. Yung naparito po siya sa misyon na bigyan ng kalayaan ang mga makasalanan mula po sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya gaya po ng nabanggit ng ng Luke chapter 19 verse 10. So for the Son of Man came to seek and to save the lost. Siya po ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So yan po yung mission ng tagapagligtas na dito po sa Luke chapter 2 ay pinakita po rito o binanggit po dito ang kanya pong pagsilang. At sa kanya pong pagsilang ay naroon na po ang kanyang mission. At ang mission na yan ay upang hanapin at iligtas ang mga nawawala o naliligaw. And then, siya po ay naparito para po doon sa mga hindi kaibig-ibig, yung walang may nais. But then, ang ating Panginoon, kung saan po yung inaayawan ng sanlibutan, yun po ang kanyang nais na na kanyang iligtas. So atin po yan mababasa sa Mark chapter 2 verse 17 at atin pong hilingan, sino-sino ba yung natin kasama? Napakibasa po ni Sister Mian, yung Mark chapter 2 verse 17. Mark 2 lang po ang Hinay natin. Mahina po yata ang no? Hindi ko na hindi ko narinig. Mahina po yata yung sound. Ano bang Pastor, ano ba yung Pastor? Mark 2:17? 17. Mark 2? Mark 2? 2. 17? Verse 17. Sabi po dito, Mark chapter 2 verse 17, it says, when Jesus heard it, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Yan ba? Yan. Okay. Thank you very much, Pastor Edward. So, dyan din po sa sa passage o sa verse na yan, makita po natin that the Lord Jesus Christ came to save those who are needs or needing of physician. Yung ibig sabihin, kumikilala ng kanilang pagkakaroon ng pangangailangan ng kanilang kagalingan mula sa kasalanan. So dito sa sa passage na ito ay nabanggit ng ating Panginoon ang mga salitang ito dahil ang kanyang mga kaharap diyan ay yung mga Pharisees, yung mga hypocrites, Pharisees na kaya tinatawag po sila ng Biblia ng mga hypocrites mula din mismo sa ating Panginoon dahil ang tingin nila sa kanilang sarili ay wala silang pagkakamali, wala silang kasalanan, mga self-righteous So kaya ang sabi ng ating Panginoon, siya ay naparito para doon sa mga may karamdaman gaya ng isang manggagamot
na yung karaniwang ginagamot ay yung alam nila na sila ay may karamdaman. Pero yung mga nagmamagaling, yung nag-aakala sa kanilang sarili na hindi nila kailangan ang manggagamot, kagaya nga ng ating Panginoon. So hindi na parito ang Panginoon para sa mga ganung uri ng mga tao. Okay? So kaya yung pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon, it is also the title of acceptance. Kapag kagaya ng mga Pharisees na hindi rin tinatanggap ang ating Panginoon, then hindi para sa kanila ang kaligtasan na nais na ibigay ng ating Panginoon, kundi doon sa mga nakahandang tanggapin ang yung kaligtasan na yon na dala-dala ng ating Panginoon. At dito nga sa bahagi na ito ng kanyang pagsilang bilang sanggol, yan po yung kanyang yung kanyang misyon sa kanyang pagsilang upang iligtas ang mga makasalanan. Okay, then secondly, yung as Savior, Jesus provided 3 essential services to the sinner. So there are 3 essential services to the sinner that the Lord Jesus Christ have provided sa kanya pong pagparito. So ano po yon? Pakibasa nga ni Sister Klingkling una. Yung first essential services o first essential service Pastor, na pinubay ng ating Panginoon. Yan, si Sister Klingkling. Ephesians 1. Ay, hindi nyo maano. Nakabasa na malit na ng litra. Ephesians 1:6, Pastor. Yan. Ephesians 1:6. Kasama yung yung first essential service. And then pakibasa din yung yung verse niya. Ephesians 1:6. So our Lord Jesus Christ as Savior, He provided 3 essential services dito, at yung first essential service, number 1, pakibasa at yung kanyang supporting verse. Ephesians 1:6. We are accepted. We are accepted in Him, Ephesians 1:6. To the praise of the glory In of Him. His grace, by which He made us Yan. accepted in the beloved. Yan, Okay na po yan? mukhang yung signal natin, sa akin yata. Sa akin ba signal yung Kasi nagchatsapi ang dating dito sa akin eh. Malinaw naman po kayo, Pastor, sa amin. Yan, nabasa na po ba yung number 1? We are accepted in Him. And then yung supporting verse niya, Sister Mian. Lipat ka mamaya. Copy daw tayo. Yan. Ephesians 1:6. To the praise of glorious grace which He has freely given us in the one He loves. Yan. Okay, maraming salamat po. So that's the first essential service of the Lord Jesus Christ as our Savior. Yung we are accepted in Him. So gaya po ng nabanggit dyan sa Ephesians chapter 1 verse 6. Then second essential service of our Lord Jesus Christ as our Savior. Yan, po natin. Request si Sister Pe. Yan yung mga taga lang
Langkaan ba o sa ano? So yung second essential service ng ating Panginoon as Savior, yan, medyo nag-ano na naman yata yung signal ko, no? Revelation 1:5. Mhm. So it's a faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loved us and has freed us from our sins by Yeah. his blood. Okay. Thank you very much po, Sister Fe. So, yan po ano, second essential service of the Lord as our Savior to us. We are delivered in Him. So tayo po una kanina ay tinanggap sa Kanya, at pangalawa tayo po ay pinalaya o inano sa Kanya, no? Ipinagkaloob, binigay sa Kanya at pinalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. And then another supporting verse ng katotohanan na yan, yung second essential service of the Lord to us as Savior, ay yung sabi po ng 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, ano? Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Okay, through the precious blood of the Lord Jesus Christ, we are being delivered from sin, ano, and delivered us to the Lord. Tayo po ay ibinigay sa Panginoon, pinalaya mula sa kasalanan, at tayo po ay naging sa Panginoon. And then the third essential service of the Lord as our Savior, yan, pakibasa naman po ni Ate Banji. At ganun din po yung kanyang supporting verse. Number 3, we are preserved in Him. John 6:37. John 6:37. John 6:37. Opo. John 6:37. 6:37. All that the Father giveth me shall come. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. Cast out. Yan, okay, maraming salamat po, Ate Banji. So diyan po nakita po natin yung the third service, essential service of our Lord Jesus Christ as our Savior. We are preserved in Him. Tayo po ay ipipreserve sa ating Panginoon pagkatapos na tayo po ay tanggapin, at pagkatapos na tayo po ay palayain, tayo po ay kanyang iingatan, ipipreserve tayo. So yan po ang pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na
nagsisampalataya sa Kanya. So yan po yung muli ay pinapaalala sa atin dito sa pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon. So what we can say, ano po yung ating pong masasabi sa pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon diyan sa kanyang pinrovide na essential services para sa atin. O dito na lang babawi si si Sister Klingkling. Anuin natin. Ano masasabi mo, Sister Klingkling, doon sa mga pinrovide ng ating Panginoon ng mga services na gaya ng nakita natin bilang ating tagapagligtas? Ako lang talaga is yun bang accepted siya talaga, at yung sa free from to set the sinners free, kasi nga naging tayo, bali inaccept tayo sa Panginoon, bali adapt, gaya sa kanta na I'm adopted by the Lord, kaya dahil inadapt tayo ng Panginoon, dahil kung tutuusin is tayo nung hindi pa tayo saved is anak tayo ng demonyo, kaya napaka ganda talaga ng provision ng Panginoon, dahil nga is natanggap ka na, binili ka pa ng dugo niya na napaka-precious ang sa'yo, pagkatubo sa'yo, dahil bukod sa naset ka na kasi dati is bulag ka, wala kang kaalam-alam kung ano sa kasalanan, pero ako lang, napasalamat na lang ako dahil hindi ako talaga nanggaling sa lumang religion talaga, dahil sa paniniwala mo na ligtas ka na, pero yun bang at least is hindi ka na blind, kundi may meron ka ng kamuwang-muwang kung ano talagang kasalanan, na meron kang tagapagligtas na yun ay si Jesus Christ, kaya di ka lang talaga inadapt, inaccept, kundi isa ka pang tagapagmana sa kalangitan. Yun ang nagiging yun ang masasabi ko talaga, napakaganda ng kaligtasan na pinrovide ng Panginoon sa ating mga Christians. Yan. Okay, maraming salamat Sister Klingkling sa mga mga nakita natin mula diyan na mga katotohanan mula sa ating pinag-aralan na yan. So anyone na after po nating ma-remind muli ng napakadakila na mga katotohanan na ito na ginawa ng ating Panginoon bilang ating tagapagligtas, ano po yung ating reaksyon? Ano po yung ating masasabi sa pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon? Yan, yung natin, yung isa sa mga veterano natin na may mga may mga kumbaga tines na ng panahon sa pagiging mananampalataya at maaari pong makapagbigay ng sa atin ng words of wisdom regarding po dito sa sa pinrovide ng ating Panginoon na mga service bilang ating tagapagligtas. Tanungin po natin si Brother Rico. Good morning. Good morning po. Pagkaintindi ko dito, Pastor, ang Panginoon dumating sa atin dito sa mundo bilang nagpakuan siya, disguising, na siya yung Savior. Isa lang naman ang main purpose niya, to save the sinners. Kasi lahat tayo, hindi pa tayo nakakilala sa Kanya. During His time, wala pa ang Panginoon. Before sa pagdating niya, lahat talaga considered as sinners, or unsaved. So, itong tatlong pinoprovide ng Panginoon, dapat as a Christian, accepted natin ito. So, yan ang number one, In-accept natin na nandiyan yung Panginoon dumating as a Savior to save us from sin. So lahat tayo na nakakilala sa Panginoon, ina-accept na natin, we as a Christians. Then
pagka-accept natin, number 2, we are delivered from the sins through Jesus Christ. So, Amen. lahat na kuha natin, no? Lahat ng mga kasalanan na nagawa natin na through confession na we are delivered by Jesus. And after this, preserve niya tayo. Yun na preservation, no? Mini-maintain lahat tayo mga kasalanan na na tayo, no? As a Christian, hindi na tayo pwedeng tutoksoin. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati kasi nakilala natin ang Savior natin. We accept Him, then we are delivered from our sins. Then we are preserved. We maintain our yung mga ugali natin as a Christian, yung preservation of our previous gawain natin napipreserve na ngayon. Ayun lang, Pastor. Thank you. Okay, maraming salamat po, Brother Rico, sa napakaganda pong mga insights, mga nakita natin sa mga katotohanan na ito sa dakilang ginawa ng ating Panginoon na kanyang pinrovide na mga paglilingkod sa atin, yung kanyang service sa atin. So, sa akin, particularly yung sa preservation, talagang comforting to dahil after po natin na tanggapin ang Panginoon at tayo po ay mapalaya mula sa kasalanan, yung pagpe-preserve ng Panginoon ay napakahalaga, dakila para po sa atin. Kasi kung kung sa atin lang mga sariling pagsusumikap, talagang babalik at babalik tayo sa sa kasalanan eh. But then ang katotohanan, it is the Lord Himself who preserves us. Ang Panginoon mismo ang magpe-preserve sa atin. So kaya actually pwede nating ma-overcome yung mga takot tungkol sa baka ako ay lumayo sa Panginoon. If we truly accepted the Lord Jesus Christ and if we are truly delivered from sin, ang Panginoon din po ang ang magpe-preserve sa atin eh. Kaya kung atin po itong ingatan sa ating puso't isipan, ito po ay magbibigay talaga ng kapayapaan sa isang Kristiyano doon sa kanyang mga kinatatakutan minsan sa dumarating na kinabukasan, na nag-iisip tayo minsan na baka bukas ay talikuran ko ang Panginoon. No, ang tunay po na talaga na tumanggap sa ating Panginoon at pinalaya na sa kasalanan. Kaya minsan po linawin natin, although na naging na natin yon, naging ugali na natin yon na yun ang sasabihin natin, sinasabi natin, nakapit na sa Panginoon. But then actually po yun eh. May mali po doon sa ganong sana hanggang salita lang yon, hindi sana yon talaga nakabaon sa ating puso't isipan. Kasi ang katotohanan po, kung tayo lang ang kakapit sa Panginoon, may tendency talaga na bibitaw tayo eh. Pero hindi yon ang sinasabi ng Biblia eh. Ang Panginoon ang nagpe-preserve sa atin. Sabi nga doon sa John chapter 10 din eh, 'di ba? I think simula sa 28 yon hanggang 30, na sabi ng ating Panginoon, hawak ko kayo sa aking mga kamay at ang Ama ay mas dakila, hawak din niya kayo sa inyong mga kamay at wala nang makakaagaw sino man sa atin mula sa kanyang kamay at sa kamay ng ating Ama. It is the Lord, it is God who holds us, who preserves us. Ang Panginoon ang may hawak sa atin at magpe-preserve sa atin. Kaya sa letter C po so we thank God, Jesus came not as judge but as savior. Kaya ang ating dapat talagang
gratefulness sa ating Panginoon. Dahil siya po ay pumarito hindi upang hukuman ang tao, kundi upang iligtas. Gaya po ng sinabi ng John chapter 3 verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Yan. And then the second title, o the second, yung ikalawa po na identification, rather, ng ating Panginoon na binanggit po dito, yung Christ. Yung Christ. So yung ano po na ito, yung identification po nito is the title of access. Bakit po naging title of access? Gaya po ng nabanggit yan sa letter A at basa. Yan. So ano po yung kahulugan ng Christ na which is the title of access? Sino bang natin? Pwedeng yan. Si Ate Banji uli. Pakibasa po, Ate Banji, yung letter A. Alam po. Ano kaya? Letter A. Ito. The child came to nawawala. The child came to do more than provide simple salvation. He came to allow the access and to the very preserve And of of Almighty. Yan, of Almighty. Okay, medyo pa yata, maliliit. Medyo maliit ang sa screen natin. Okay, maraming salamat po, Yan. So yung Christ po, ibig sabihin, yung pagbibigay po sa atin ng kapahintulutan na magkaroon po ng access sa sa presensya ng makapangyarihang Diyos. Yan po yung gawain, yan po ang kahulugan at gawain ng pagiging Christ ng ating Panginoon. So yan po ay the title of access. Kaya naman sa magitan ng ating Panginoon ay meron pong mga privilege na meron po tayo na mga mananampalataya. So yung una, sige po, anin ko na lang para medyo mabilis tayo. Yung una po, we can approach the Father. Maari na po tayong lumapit sa Ama. Gaya po ng binanggit ng Hebrews chapter 4 verse 16, Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So that's the importance of this identity of our Lord as Christ, na dahil po dito ay nagkaroon po tayo ng access. So Jesus is the only means of access, gaya po ng binanggit ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, na sabi po sa verse na ito, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Okay, so yan po yung pagiging Kristo ng ating Panginoon. Di po ba sa ako hindi man ako po talagang na na pasok sa yung sa
ano minsan yung ibang Kristiyano, na experience minsan ng ibang Kristiyano nung hindi pa sila mananampalataya na naging sabungero sila, no? Doon sa sabungan mayroon pong tinatawag na Kristo. Ngayon kung ano natin, kung uunawain natin yung ano noon, yung role ng ano na yon, ng Kristo na yon sa sabungan, siya po yung namamagitan sa mga naroon na mga mamumusta sa kabilang side ng ano po, no, ng lugar na pinagdadausan ng sabong, para doon naman sa mga nandoon sa kabilang side. So yung picture na yon, actually yun po yung larawan ng pagiging Kristo ng ating Panginoon. Pero sa pagitan naman po ng Diyos at ng tao. Okay, siya po ang namamagitan sa Diyos at sa tao. So yun po yung role ng ano po, no, ng pagiging Kristo ng ating Panginoon. So yung pagkatawag po sa kanya diyan, in identifying him when he was born as Christ, yung Christ na yan, na kanyang identification ay bilang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Kaya sa magitan ng ating Panginoon, simula doon sa kanyang pagsilang, sa kanyang pagparito sa lupa, at hanggang doon sa ating pagkakakilala sa kanya, pananampalataya sa kanya, at naging mga anak tayo ng Diyos. Ngayon, dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ay maaari na po tayong makalapit sa Diyos. So kung hindi pumarito ang ating Panginoon na bilang Kristo, una kanina bilang tagapagligtas, at pangalawa bilang Kristo rin, so ang tao ay hindi makakalapit sa Diyos. Subalit dahil sa pagparito ng ating Panginoon na binanggit diyan sa ating passage sa Luke chapter 2, na tinawag din po sa diyan, identify din po sa diyan na Christ, tayo ngayon ay meron na pong access. Dahil yan po ang rule ng ating Panginoon as Christ, na mamamagitan sa Diyos at sa tao. Ang tao na dati ay malayo sa Diyos at hindi maaari makalapit, dahil sa ating Panginoon Kristo na pumarito sa lupa, ngayon ay maaari po tayong lumapit sa Diyos, sa Ama. Then pangalawa, na na privilege na meron na po tayo sa magitan ng ating Panginoon Kristo as our Christ, we can appeal now to the Father. So maaari na po tayong makiusap sa Ama, gaya po ng sinabi ng John chapter 16 verse 23. So in that day you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Just imagine, mga kapatid, before na dumating ang ating Panginoon Kristo, ang tao, lalo na yung Gentile world, ay wala pong wala pong access sa Diyos. Maaring sila po ay sumasamba at nanalangin sa Diyos na kanilang kilala, pero hindi yung tunay na Diyos. Kaya pagdating po doon sa tunay na Diyos, ang katotohanan ay wala pong access ang ang mga tao, lalo na po yung mga hintil na labas doon sa lahi na pinili ng Diyos, ang Israel. So kaya kung atin pong i-imaginein yung kalagayan po natin, ay po tayo, talagang kumbaga alien tayo. Tayo po ay malayo sa Diyos. Hindi po natin talaga sinasamba at kilala ang tunay na Diyos. But then sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos at sa kadakilaan ng ginawa ng ating Panginoon Kristo sa kanya pong pagparito sa lupa at pagtungo doon sa krus ng Kalbaryo,
ngayon po ay maaari na po tayong makalapit sa Diyos at maaari po tayong makiusap sa Diyos. Okay? We can appeal to the Father. Okay? And then the name Christ refers to Jesus as the anointed high priest. Okay? In this ministry, he addresses the Father on our behalf. He does this in two ways. Okay? So ginagawa po ng ating Panginoon sa dalawang kaparaanan ang kanya pong gawain na mamagitan sa Diyos at para po sa atin. So yung una na kaparaanan na ginagawa ng ating Panginoon, he talks to the Father on our behalf. So according to Hebrews chapter 7 verse 25, consequently he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Okay, so ang ating Panginoon ay siya yung intercessor natin sa Ama. Okay? And then yung ikalawa pong paraan na ginagawa ng ating Panginoon sa kanyang pagganap sa kanyang gawain bilang Christ, he pleads our case before the throne of God. He pleads our case before the throne of God. So sabi po ng 1 John chapter 2 verse 1, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, pero kung ang sino man ay magkakasala, we have an advocate with the Father. So yung word na advocate po is courtroom terminology. O yung pagdating po doon sa korte, yan po yung mga marinig mong mga word, yung advocate with the Father. So yan po ay isang salita din na ginagamit bilang kapalit noong intercessor. Okay, yung word din na advocate. So Jesus is our advocate. Siya po yung tagapamagitan natin. Okay, kaya kung sa kung sa ating pong mga kasalanan na nagagawa sa Panginoon, sa kabila ng lahat na tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon, the reason why we should be assured, ang dahilan po kung bakit dapat tayo ay magkaroon po ng kapanatagan at ng kasiguruhan ng ng pananatili natin bilang mga anak ng Diyos, dahil po sa ating Panginoon Kristo na siya po nating Kristo o tagapamagitan o intercessor or advocate. So just imagine kung wala po ang ating Panginoon, kapag doon sa Old Testament, kapag nakagawa po ng kasalanan ang ang isang Israelita, kailangan niya pong magdala ng handog sa ating Panginoon. So yung napaka-laborious, nakakapagod at maaring darating sa point na talagang magsawa at maubusan ng dadalihing handog ang mga tao doon sa Old Testament dahil sa ating pagiging makasalanan. So imagine na lang po natin yan sa atin na mga Kristiyano ngayon, kung gaano tayo ka-privileged na dahil sa ating Panginoon Kristo, sa kabila ng lahat na tayo po ay nakagawa pa rin ng kasalanan, subalit dahil sa ating nga pong Panginoon Kristo, yung mga kasalanan na yon, ang ating Panginoon ang namamagitan. Siya po yung sabi nga po diyan sa ni Apostle John sa 1 John chapter 2 verse 1, but if anyone does sin, kung tayo man ay magkasala, sa kabila ng lahat na dapat yun ay nilalayuan na natin. But then the Bible
also is very honest of the reality na tayo po ay may tendency pa rin makagawa ng kasalanan. Kaya sabi diyan, but if anyone does sin, but we have an advocate with the Father. Diba? Napakasarap po na katotohanan. Talagang mabubunutan tayo ng tinik. Yung tinik ng pagiging guilty. Diba? Kasi hindi mawala yun sa atin, yung pagiging yung makaramdam ng guilt. Dahil ang katotohanan, marami pa rin tayong nagagawang kasalanan. But then ang comfort sa atin, meron tayong Kristo. Ang Panginoon ay Kristo natin. Intercessor natin, advocate natin. So yan po yung rule ng ating Panginoon as Christ sa kanyang pagiging Kristo ay maari po tayong lumapit sa Diyos. We can make an appeal to the Father at maari po tayong makiusap sa Kanya. Ang Panginoon po ay nakikiusap sa Kanya. Ang ating Panginoon ay pinagtatanggol tayo sa Ama, sa Diyos. And then yung third and last na identity rito na binanggit ni Dr. Luke tungkol sa ating Panginoon, yung Lord. So, yung identity na ito is the title of authority. Title of authority. Now, there are three principles dito po sa sa identity ng ating Panginoon na title of authority. So yung letter A, when the angel called Jesus Lord, he was referring to one who was to be in absolute control. So kaya ang principle po dito, let us always remember that our Lord Jesus Christ as Lord, he is he has the absolute control. Siya po ay mayroong control sa lahat-lahat. Siya ang may control sa lahat-lahat. And then yung second principle po dito, so this title of our Lord is a reminder to every Christian that Jesus Christ is to be absolute authority in our lives. Kaya naman, dahil po dito, dapat din po nating pakatandaan na ang Panginoon din ang siyang mayroong kapangyarihan sa ating buhay. May kapangyarihan sa lahat ng ating buhay. So we are to follow him, the headship in every area of our beings. So kaya ito rin po sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 verses 1 to 2, Sabi niya, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual service. So do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect will of God. Okay. And then yung pangatlo na principle, God's demand for total obedience is not too much to us. He knows that the true love is always shown by obedience to Him. Okay, so sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, kung ating pong nauunawaan at ating pong pinasasalamatan ng nag-uumapaw mula sa ating puso ang kanyang kanyang pagiging tagapagligtas natin,
at yung kanyang pagiging tagapamagitan natin, then yung ating pagkilala sa kanya na ating Panginoon ay magiging bukal sa ating puso. Okay? Magiging bukal sa ating puso. Gaya nga po ng third principle natin diyan sa sa identity ng ating Panginoon as our Lord. So hindi kalabisan yung yung hinihingi ng Panginoon na sumunod tayo sa kanya. Dahil alam niya na ang tunay na may pag-ibig sa kanya na Kristiyano ay laging pinapakita iyon sa kanya sa pagsunod ng isang Kristiyano sa kanya. Okay, so yun po yung evidence ng isang umiibig sa ating Panginoon bilang bunga doon sa kanyang gratefulness sa pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon at sa pagiging tagapamagitan ng Panginoon sa kanya at sa Diyos. Okay, kaya sa natin sa pagtatapos po so we need to remember that the reason we are even here right now is because of a little infant born into this world 2,000 years ago. So yung infant po na yon ay hindi po ordinaryong sanggol dahil una, siya po ay tagapagligtas. Now, as Savior, He is worthy of our worship. Pangalawa, that baby is Christ. Ang sanggol na yon ay Kristo. And as Christ, He is worthy of our dependence. Then, thirdly, yung baby po na yon ay Panginoon natin. Ngayon, bilang Panginoon natin, He is worthy of our obedience. And then yung pang-apat, yung pinangalan sa kanya na Jesus sa sanggol na yon. Now, as Jesus, He is worthy of all we can give to Him. Siya po ay karapat-dapat ng lahat ng maaari po nating ipagkaloob sa kanya. Kaya ang tanong po sa atin, ibinigay na ba natin ang lahat-lahat ng ating buhay sa ating Panginoon? Okay, sa ating pong pagtatapos, dyan po sa identifications ng ating Panginoon as Savior, as Christ, as our Lord. So sa mga title na ito ng ating Panginoon, so identifications ng ating Panginoon, ano po ang naipaalala sa atin sa ating pong napag-aralan sa umagang ito? So dako po tayo sa ating lessons learned as we as we close. Yan. Simulan po natin sa saan ba tayo magsisimula? Sister Mian, simulan mo na muna. Hello, good morning po. Lesson learned ko po is yung pinakita lang dito na wala tayong kakayanan na iligtas yung sarili natin. Tsaka, kung hindi dumating yung Panginoon, parang hindi natin nakikita kung nasa na tayo. Kung walang direction yung buhay natin na mapapaisip ka na lang na pag magde-decide ka din sa sarili mo na kumbaga kasi may full authority sa atin. Ang kailangan natin is to obey God. Yun po. Amen. Thank you very much po, Sister Mian, sa napakaganda pong mga nakita natin at natutunan. Okay, so
Si Ate Banji. Lahat po ay Tayo pinipare sa ng ating lesson. Panginoon. Ang lesson learned ko po is lahat po na i-prepare na ng Panginoon para sa atin, para sa kaligtasan natin. So, wala na po tayong gagawin kundi sumunod po sa kung ano yung yapak na sinimula ng Panginoon po. Kailangan po natin sumunod sa kanyang mga rules. Kaya, no regret po na dahil sa sobra pong pag-alala, sobra pong pagmamahal ng Panginoon sa atin, lahat po ay inihanda na niya para sa atin. Kaya wala na po tayong masasabi pa kundi sumunod sa Kanya. Yan lang po. Amen. Thank you po. Maraming salamat, Ate Banji. Ano na natin yung mga yung mga pangmalakas. Yan. Si Sister Richelle. Sige po, sa lesson learned natin. Yung ano ba? O sige, siguro natin si Shannon. Ano natin si Shannon? Okay ba sila? O sige po. Ano na natin siguro sila Pastor Edward at saka si Deacon Ira. Si Deacon Ira muna. Ay, yung mga uli nating yan. Yan. Lesson learned ay dito pinapakita yung na dito natin nalaman yung purpose ng Panginoon, kung bakit siya naparito sa mundo to. At ngayon ay magiging effect nito sa atin is yung ganda ng team natin kasi nakabase nito sa ating team din. Is yung being gratitude natin sa Panginoon. And habang palapit na palapit sa pag-alala muli sa kapanganakan ng Panginoon ay magbibigay ito ng magpapasalamat at kagalakan kasi without Him, without Christ ay gaya sinabi doon sa Ephesians chapter 1 mula sa kadiliman, mula sa pagiging anak ng kaaway o na dyablo, ay nilipat tayo sa liwanag at kaya tinatawag niya bilang mga anak niya. At tayo nagpapasalamat doon. Ganun din ay wala na kapangyarihan ng kasalanan sa atin. At siya yung Panginoon na namamagitan sa atin at nabuo yung relasyon na nasira. Kaya doon yung magugat yung kagalakan natin, pagpapasalamat sa Panginoon. At Amen. dahil sa pagkagalakan at pagpapasalamat yun, mapapakita mo yun sa paano mo ibigay yung sarili mo. How you will prepare yourself, how you will show yourself habang palapit na palapit sa pag-alala muli sa Panginoon. Even our church, even ating nalapit nating Thanksgiving, doon natin hinahanda ating sarili sa ating kakainin, sa mga hinahanda natin for our worship natin sa dating na 23, kung paano natin pinaghahandaan yung gawain, ating pagde-decorate, yung ating susutin. Ganun din yung doon yung gift for my Savior. Kasi doon mapakita yung gratitude Di utang to kasi mag utang to, di na to biyaya.
biyaya lang eh. Kaya wala kang pinaghirapan dito. Kaya pagpapasalamat at kagalakan na lang mapakita mo sa Panginoon. Kasi hindi mo kaya bayaran yun eh. Walang makakabayad talaga dyan. But always be thankful. Dahil kung walang ito, walang kaligtasan talaga. We are, waiting na lang tayo for gatong. Magagatong na lang tayo sa apoy na impyerno. Yun na. Amen. Okay, maraming salamat, Deacon. Sige, panghuli po siguro natin yung ating marami tong maipapayo sa atin eh. Yung ating pastor. Ibigay natin ang time kay Pastor Edward para magbigay ng kanyang mga thoughts dito sa ating pinag-aralan. Yung nakuha ko pong lesson dito po sa ating po Sunday school ay alam niyo naman po hindi kasi ako mahabang mag-explain eh. Short lang ako mag-explain. Pero yung aking po na nakuhang lesson dito sa ating po pinag-aralan ay salamat sa Panginoon dahil tayo ay merong privilege na lumapit sa ating Panginoon. At in spite na tayo ay mga makasalanan, tayo ay unworthy or tayo ay unfaithful sa Panginoon, ay salamat sa Panginoon dahil graceful po siya at sabi nga nung kanta, every minute, every hour, every second ay handa po niya tayong pakinggan. Handa niya tayong gabayan sa lahat ng mga plans, sa lahat ng mga objectives natin po sa ating pong buhay. So, salamat sa Panginoon dahil yung nakuha kong lesson dun yung isang word lang, yung privilege natin na lumapit at humarap sa Panginoon in spite of our unfaithfulness and in spite of our sins na ating pong ginagawa sa ating pong pang-araw-araw na buhay. So yun lang po at thank you po. Okay, maraming salamat Pastor Edward. So sa actually sa lahat sa magaganda po nating na share sa ating pong nakita bilang natutunan sa ating pong pinag-aralan dito. So yung ating Panginoon sa kanyang pagparito ay mayroon pong mga katangian, mayroon pong identification na binanggit ang Biblia at sa bawat po binabanggit ng Biblia na mga pagkakakinlanlan tungkol sa ating Panginoon, ito po ay nagtataglay ng mahalagang kahulugan. Na yung mga kahulugan nito ay maganda po na ating na ating pong unawain sapagkat ito po ay magbibigay sa atin ng matibay at matatag na pananampalataya sa ating Panginoon. At habang matibay at matatag ang ating pananampalataya, ano man po ang mga darating na pagsubok sa ating pananampalataya, susubok sa ating pananampalataya, ay hindi po tayo madadaig o hindi po tayo matutumba ng anuman pong mga darating na mga pagsubok sa buhay at mga tukso. So kaya ganun po kahalaga ang pagkabanggit ng banal na kasulatan sa mga katangian o sa mga pag-aakilanlan ng ating Panginoon, identifications. So kaya ito po ay binigyan ng diin sa mga talata na ito sa Luke chapter 2 verses 8 to 11, particularly sa verse 11, dahil ito po ay napakahalaga. Ito po ay napakahalaga at ang kahalagahan po nito
ay para po sa ikatitibay at ikatatag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Knowing that our Lord Jesus Christ is our Savior, knowing that the Lord Jesus Christ is our mediator, siya po yung ating Christ, knowing that the Lord Jesus Christ is our Lord. So kaya sabi nga po ng ating kanina conclusion, so as Savior, He is worthy of our worship. As Christ, He is worthy of our dependence. As Lord, He is worthy of our obedience. As Jesus, He is worthy of all we can give to Him. So tayo po ay magwakas sa panalangin sa ating pong Sunday School. Let's pray. Ama naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa iyong pagsama at pangunguna sa amin pong natapos na Sunday School sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga paalala sa amin na doon pa lamang sa iyong pagsilang, Panginoon, ay hindi mo na po hinayaan na hindi mahayag sa amin kung sino ka, Panginoon. At yung kapahayagan ng iyo pong identifications, Panginoon, ay napakahalaga. Kung kami man ay nagkaroon ng kapabayaan sa aming pong pagpansin, sa aming pong pag-unawa sa mga inihayag mo na mga katangian o mga pagkakilanlan mo, Panginoon, o identification sa mga nakalipas na mga panahon. At dahil doon, kaya hindi ganoon katibay at katatag ang aming pananampalataya sa iyo, na sa gitna po ng mga pagsubok at tukso sa buhay, doon po nakita ang aming pong pagiging mahina, Panginoon, dahil po sa hindi namin binigyan ng halaga at inunawa ang iyo pong inihayag na mga identifications mo, Panginoon, na ito ay iyo pong pinakita, Panginoon, iyo pong hinayag, Panginoon, sa banal na kasulatan, dahil ito po ay makakapagbigay ng katatagan at ng tibay sa aming pananampalataya, Panginoon. Ang malaman po namin na ikaw ang tagapagligtas, Panginoon. Ang malaman po namin na ikaw po ang siyang Kristo na namamagitan sa amin. Ang malaman po namin na ikaw ang siyang Panginoon namin, na dapat po naming sundin sa aming buhay. Ang lahat ng mga katangian mo na ito o pagkakilanan mo na ito, Panginoon, ay iyo pong inihayag para po sa ikatitibay at ikatatag ng aming pananampalataya. And Lord, as we being reminded once again of these identifications of yours, may the power of these titles, of these identifications, will be experienced of each one of us. Ma-experience po namin ang kapangyarihan nito, Panginoon, sa magitan ng pagtibay at pagtatag minsan pa ng aming pong pananampalataya. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Magandang umaga po.